Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. Ang topic po natin for today ay sino ang angel of the Lord? And makikita po natin ito sa Exodus chapter 3 verse 2 to 6. And the angel of the Lord appeared to him in flame of the fire out of the midst of bush. He looked, and behold, the bush was burning, yet it was not consumed. And the Moses said, I will turn aside to see this great sight, why the bush is not burned. When the Lord saw that he turned aside to see God, he called him out of the bush, Moses, Moses. And he said, Here I am. Then he said, Do not come near me. Take your sandals off your feet, for the place of which we are standing, the holy ground. And he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses said, hid his face, for he was afraid to look at God. Sa Tagalog po. At ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya'y nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab, ngunit ito'y hindi nasusunog. Sinabi ni Moises, Ako'y pupunta sa kabila at titignan ko ito, dakilang panoorin ito, kung bakit ang punong kahoy ay hindi nasusunog. Nang makita ng Panginoon na siya'y pupunta sa kabila upang tumingin, itinawag siya ng Diyos. Mula sa gitna ng mababang punong kahoy, Moises, sumagot siya, narito ako. Kanyang sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang sandalyas sa iyong paa sapagkat ang dakong iyong natatayuan ay banal na lupa. Sinabi pa niya, Ako ang Diyos ng iyong ama, Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Si Moises ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya ay natatakot na tumingin sa Diyos. Ngayon naman po, i-share ko po sa inyo yung natutunan ko po sa topic natin for today. First teaching po natin yung the angel of the Lord speaks as God. So, yung angel po na nagpapakita kala Moises or sa ibang mga propeta, yung nakikipag-usap po sa kanila. Ito po yung angel na mula sa Diyos. So, ayun po yung kumakausap sa kanila. That's why, yung angel po na yun parang pag kinakausap sila ng mga propeta, parang sila yung Panginoon. Second teaching po, the angel Lord is worship. So, yung angel Lord na yun, pinapapurihan din po sila and tawag din sa ganun, yung karapat dapat din sila sa papuring natatanggap nila dahil isa sila sa mga katuwang ng Diyos upang makausap yung mga propeta ng panahon na yun. Third teaching po, the angel of the Lord cries before His birth. So, bago pa lamang ipanganak ang Panginoon sa Kristo ay naging anghel muna siya. Siya yung nagsabi na sa panaginip ni Maria na siya yung magdadalang tao at papangalan ng itong si Jesus. So, siya yung angel na yan bago siya magkatawang tao at bago ipanganak yung Panginoon sa Kristo. So, sa application naman po, yung know who Jesus is before His birth. So, alamin po natin na kung sino ang Panginoong Jesucristo bago pa lamang siya ipanganak sa mundong ito. And, very important yun na malaman natin kung sino nga ba talagang Panginoong Jesucristo bago siya ipinanganak dito sa earth. Sa second application naman po, study the Christocentricity of the Bible. And very important po na pag-aralan natin to dahil yung part po na to sa Bible is all about God.
dahil doon natin malalaman kung paano siya ipinanganak dito sa mundong to, ano yung mga pangakong ibinigay ng Panginoon sa Kristo at yung mga pangakong natupad ng Panginoon. And lahat po yun ay kinakatawan ng Bible na yun is about God. Number 3 po sa application, cultivate a Christocentric life. So ayun nga po, yung nakapaloob sa Bible po, isabuhay po natin siya. Kaya dapat natin siya pinag-aaralan para alam natin yung tama, mali sa hindi. So doon natin susundin yung mga dapat natin gawin na ginagawa natin sa pang-araw-araw na buhay natin. Sa discussion naman po, how can we practically live a Christocentric life? So, ayun nga po, mas magandang pagbulay-bulayan natin sa salita ng ating Panginoong Kristo, upang sa gayon ay magkaroon tayo ng isang matuwid na buhay, gaya ng sa ating Panginoong Kristo. Pagsisihan natin lahat ng pagkakamaling ginawa natin at magbalik loob sa ating Panginoon. Ayun lamang po at maraming salamat.